Patay ang isang bank manager matapos pagbabarilin sa kanyang sasakyan sa Maynila. Sa Bulacan naman, isang balikbayang OFW at kanyang misis ang pinagbabaril din sa kanilang sasakyan matapos sila mag-withdraw ng 10,000 dolyar sa bangko. Narito ang report. Sa CCTV videong ito sa May Kawayan, Bulacan itong Martes, makikitang sinusundan ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang SUV ng mag-asawang Rodelio at Irene Quidasol. Di na nakunan ng CCTV, pero sa sumunod na stoplight, bumabaraw ang dalawang lalaki at pinagbabaril ang sasakyan. Tinamaan sa likod at braso si Engineer Quidasol, isang OFW sa Middle East. Tama sa magkabilang braso at daplis sa mga tuhod naman ang tinamo ng kanyang misis. Sa stoplight ng Pandayan, along MacArthur Highway, bigla na lang merong sumulpot na lalaki sa likuran ko, bang, 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 bang. Ang target ng mga salarin, ang bag ni Mrs. Quidasol. May laman kasi itong 10,000 dolyar na kawi-withdraw lang nila noon sa bangko, bukod pa sa nakatabing $3,000 at mahigit 10,000 pesos. Ang pera, ipambabayad daw sana nila sa bibilhing lupa. Tinangay rin ang mga cellphone, passbook at time deposit certificates ng mag-asawa. Maaring may tumimbre nga na gano'n from the bank. Paano nila malalaman? Natunton ang sasakyan ng iba pang kasamahan ng mga suspects sa isang safe house sa Cabuyao, Laguna. Nakuha rin doon ang bag ni Mrs. Quidasol at isang kalibre 45 baril. Kaya po namin sinasabi na sila po talaga yung grupo na nanghold up po dito sa aming area. Dahil po sa na-recover po namin sa kanila ang mga passbook ng isang biktima. Ang mga salarin, miyembro raw ng tinaguriang Kambal Kulot Group na nambibiktima rin sa Laguna at Cavite. 4 sa mga suspect ang arestado, pero nakatakas ang leader nilang si Wilfredo Panugalinga alias Kulot at ang kanyang kapatid.